KRD ang gusto nyong makalaban. Nasa Biblia po kasi ganun eh. Babasahin ko po ang 6:12 ng Efeso. Pakinggan nyo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Pamunuan po ang nilalabanan. Nasa Biblia po. Kasi, ganito po kasi yun eh. Pag ang lalabanan mo, yung alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang humarap. Yun ang pamunuan eh. Pakinggan nyo, sa 2 Korinto 10:4, pakinggan nyo kung sino nilalabanan ng mga ministro ng Diyos. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog. Yan, ang nilalabanan ng mga apostol, hindi naman laman eh. Hindi naman yung pagkatao. Ang nilalabanan nila yung bawat bagay na matayog, mga maling haka. Pero kanino niya inilalaban yon? Balikan natin ang Efeso 6:12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala. Yung namamahala, yun po ang lalabanan. Ginoong Suryano, nais lamang po naming linawin. Ang pananampalataya po ng mga iglesia ni Cristo ay hindi po nakasalig kay kapatid na Eranio Manalo. Sa isang madaling salita po, kapag ka po napabulaanan ninyo ang mga aral at hindi yung tao, susunod kami at maniniwala kami sa inyo. Kaya mag-usap tayo sa aral, huwag tao. Aral po ang pag-usapan natin, Ginoong Suryano. Aral nga po pinag-uusapan natin eh. Sa makatwid, hindi po tagapangaral. Ang nasa Biblia po, ang nilalabanan ng ministro ni Kristo, yung mga namamahala ng kadilimang nasa sanlibutan. Yun ang aral eh. Ginoong Suryano. Yun ang aral eh. Literal po bang tao ang lalabanan o pati yung aral? Yung aral at yung namamahala nung aral, yun ang Sige po, kung nilalabanan. ayaw po ninyong mag-usap sa aral, eto na lang po ang tanong ko. Hindi, wag ganun. Sa Roma po, ayaw kong mag-usap sa aral? Aral nga ay sinasagot ko sa'yo, matigas pala ulo mo eh. Ba't mo sasabihin ayaw ko makipag-usap sa aral? Aral po. Hindi, harap-harapan, kala mo nakakalalaki ka eh. Hindi po. Aral nga ang binabasa ko sa Biblia, sasabihin mo ayaw ko makipag-usap sa aral? Hindi kita aatrasan kung ikaw lang. Ay, magagalit, Ginoong Suryano. Hindi kita aatrasan. Hindi po kami Huwag kang pakinggan nyo mga kababayan. Huwag po kayong magalit. Huwag kang magpapasunod ng salita. Sabi mo, kung ayaw mo makipag-usap sa aral, kailan nagsabi? Aral nga sinasabi ko sa'yo eh. Huwag ka magpalusot nun. Nagagalit. Masama yung paratang mo. Huwag po kayong magalit. Kami naman po. Hindi ako gagalit. Nilalakas ko lang ang boses ko dahil maingay. Hindi ako galit. Ako rin po. Ito po ang tanong ko. At saka ito ha, mga kababayan. May tanong po ako. Dali lang. Opo, sabi niyo po. Dali lang. Paparaanin mo ko. At magalit man ako sa'yo, may katwiran ako. Nagbibintang ka kasi ng kasinungalingan. Kalukuhan mo. Hindi kayo pinagbibintangan. Sasabihin mo ayoko makipag-usap sa aral. Sitas nga ng Biblia binabasa ko eh. O sige po. Kung magalit man ako sa'yo, dapat kang kagalitan. Bakit? Sinungaling yung dila mo. Kalukuhan ito. Ginoong Suryano, ito na po ang tanong sa aral. Kung gusto po ninyong aral, ito po tanong sa aral. Sige, magtanong ka. Sabi niyo po Huwag ka lang magpapabuntot ng salita. Hindi po. Na sasabihin mong ayoko makipag-usap sa aral. Dahil mula nung magtanong ka, sitas na ang binabasa ko, aral yon. Nasa sa inyo po yan. Kung talagang gusto ninyo,
Nasa inyo. Ito na po tanong. Ito na po tanong. Huwag na tayong magpatutsada. O sige po, ito na po Magtanong tanong. ka na ng diretso. Ito